Alam mo ba na ang pinakapaborito kong line sa kantang iyon ay yung huli? Natawa ko sa sarili ko. Alam ko para na akong baliw pero kung ang maging baliw lang ang paraan para makausap ko siya at maiparating kung gaano ko siya kamahal, ay handa akong maging baliw. Yung intoy sa'yo at inday akin lamang. Ngumiti ako. Tapos yung version mo naman baliktad. Inday sa'yo at intoy akin lamang. Pinakatitigan ko siya habang pinapakinggan ang pagwawala ng puso ko dahil sa lakas ng tibok. Noon hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang darating ang araw na titibok ang puso ng isang tao kapag nagmahal siya. Bakit? Habang hindi ba sila nagmamahal in a romantic way, ay hindi tumitibok ang puso nila? Kung ganoon ang tugon ng isang tao ay siguradong hindi niya pa nararanasan ng ma-love. Dahil kapag in love ka pala, ay totoong titibok ang puso mo na parang palagi kang kinakabahan kapag malapit lang ang taong mahal mo. Ako noon ay pilosopo ako sa bagay na iyon pero ngayong nararanasan ko na ay naiintindihan ko na yung sinasabi nilang heartbeat. Hinayaan ko sandali kaming balutin ng katahimikan. Yung payapa lang ang paligid at para kaming may sariling mundo. Sana gumising ka na dahil miss na miss ko ng pagiging makulit mo. Pagbasag ko sa katahimikan at napangiti ako ng may maalala. Alam mo ba nung una kitang makita? Yung nasa kalagitnaan kami ng traffic noon at nagpapakain ng mga batang nasa lansangan. Ikaw yung nakamotor na nakita ko noon habang naghihintay na umusad ang traffic. Mas lalo lumapad ang pagkakangiti ko nang maalala ang reaksyon niya noong nginitian ko siya ng araw na iyon. Mabait ako sa mga taong nasa paligid ko pero hindi ako palangiti sa hindi ko kilala, lalo kapag babae. Pero ng mga panahon na iyon ay napangiti talaga ako dahil yung uso niya ay humahaba habang nasa siksikan ng mga sasakyan. Tapos, angkol niya pang magmotor. Nakita ko rin kasama niya sa Angela ng mga panahong iyon pero hindi talaga niya nakuhang atensyon ko dahil mas nahatak ng pagiging cool at the same cuteness ni Grace ang mga mata ko. Siya yung tipo ng babae na kapag dinaanan ka, magdadalawang lingon ka at tatatak sa utak mo ang kagandahan niya. Kaya nga noong bigla na lang siyang sumulpot sa buhay ko at sinabing mahal niya ako at gusto niya ako mapangasawa, ay hindi ako naniwala. Akala ko trip niya lang akong paglaruan lalo at alam ng lahat sa business world na ako ang pinakamailap sa babae. Naisip ko na baka na-challenge lang siya tulad ng naunang mga babae lumapit sa akin. Hindi ko mapaniwala ang sarili ko na mahal niya talaga ako dahil sa sobrang kagandahang meron siya. In and out beauty. I know I'm handsome pero bumababa ang self-esteem ko sa bagay na iyon kapag natatabi ako sa kanya dahil parang nasa kanya na ang lahat. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala na ako ang lalaki mahal niya. Napakaswerte ko dahil sa dami ng lalaki sa mundo ay sa akin siya na humaling. Akala ko nga noon ay may pictorial na nagaganap. Kasi para kang modelo na nakasampa sa motor mo. How do you manage to be cool and hot at the same time? Hindi, Diyos ako. Natawa ako dahil sa endearment ko sa kanya. Yun kasi ang palagi ko naririnig sa kanya kapag pinagyayabang niya kung gaano siya kaganda. Siya daw si Inday Diyosa na reincarnation ni Aphrodite, the goddess of love and beauty. Tapos sasabihin niya na siya dapat ang ipapalit sa Diyosang iyon na nagmula sa Mount Olympus. Pero tinanggihan niya kaya hindi na ituloy ang impeachment. Kapag naalala ko ang mga ganoong senaryo, napapatawa na lang talaga akong mag-isa. Siya kasi yung mapagmayabang sa ganda niya pero hindi yung tipong mapapa-ismid ka kundi mapapasang-ayon ka talaga. Panay ang kwento ko sa kanya hanggang sa dumating ang time na pinapalabas na ako ng nurse. May limitation kasang oras na pwede siyang dalawin dahil under observation siya. At may ventilation para mas mamonitor ang bawat pagbabago ng blood pressure and vital signs niya. Pwede po kayong bumalik ulit bukas. Kailangan na po kasi magpahinga ng pasyente. Sabi ng nurse nang makalabas ako. Natutulog naman siya, di ba? Kaya nakapahinga na siya. Kontra ko habang pilit pa rin siyang sinisilip sa loob dahil ayokong iwan siya doon na mag-isa. Gusto kong kasama niya ako sa paglaban niya. Sir, ang pasyente pong nasa koma. Kahit po natutulog ay maaari niyang marinig ang mga bagay at ingay sa paligid. Paliwanag dito. Really? So, narinig niya lahat ng kwento ko? Narinig niya na sinabi ko mahal na mahal ko siya at hindi ko kaya mawala siya sa akin kaya lumaban siya? Masayang sunod-sunod na tanong ko. Natuwa ang nurse at namula magkabilang pisngi kaya napakamot na lang ako sa batok. Ang sweet niyo pala, sir. Ang swerte ni ma'am sa inyo. Kinikilig niya sabi.
Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. No, maswerte ako sa kanya. Akalain mo, Diyosa, nagkagusto sa akin? Seryosong sagot ko. Diyosa po? Manghang tanong niya. Oo, Inday Diyosa ko siya. Ngumiti ako na puno ng pagyayabang. Kaya kapag may nagtanong sa'yo kung sino siya, sabihin mo, si Mrs. Miller na asawa ni Third Miller. Nalaka ang mata ng nurse. May asawa na po kayo? Oo, yung babae sa loob. Asawa ko yun. Kaso ako pala nakakaalam na asawa ko siya kaya huwag mo muna sabihin sa kanya kapag nagising siya ha. Tumangutango naman ito na parang hindi makapaniwala sa mga pinagsasasabi ko. Mas malala ka pa sa akin, brother. Napalingon ako dahil narinig ko ang boss ni Second. Nakita ko siyang nakasandal, malapit sa kinatatayuan namin ng nurse sa labas ng observation room kung nasaan si Grace. Kasama niya sa Troy. Nag-excuse ako sa nurse at lumapit sa kanila. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinaasan ko siya ng kilay. Totoo na asawa mo siya? Ngumisi ako. Hindi pa sa ngayon, pero mas mainam na maagap kaysa ang makawala pa. Yeah, bro. I'm so proud of you. Tuwan-tuwa niyan tinapik ang balikat ko. Madidiligan ka na rin sa wakas. Tumawa si Troy habang ako'y gusto ko nang sakalin ng kapatid ko. Ang babadoy niyo? Gago. Sabay naming asik na Second sa kanya. Iisang lahi natin kaya maganda ka kapag nahanap ang katapat mo. Tingnan ko lang kung makangisi ka pa ng ganyan kapag hindi ka mahalin ng babae mamahalin mo. Sabi ko, Ew, kaso ka? Namulsa siya at seryoso na tumingin sa akin. Enough, sa mahal-mahal na yan. Nauumay ako. Tumitig lang kami sa kanya. Payag na ako sa gusto mong kasama ka sa akin sa pagtatapos ng kaso. Pero palihim lang. Deal. So ano balita? Ongoing pa rin ang operation nila sa bar. At mukhang hindi alam ni Nicole na may ideya na tayo kung sino talaga siya. Napangisa ako dahil sa sinabi niya. Kinuyom ko mga kamao ko para pigilan ng demonyong muling bumubuhay sa galit ko. So, naputol lang sasabihin ni Troy nang tumunog ang cellphone ko. Nagkatinginan kami at napatiimbagang ako nang makita ko kung sino tumatawag sa akin. Si Nicole. Oh, nice. Palay na lumalapit sa manok. Ani Troy. Halos madurog na sa kamay ko ang cellphone dahil sa higpit ng pagkakahawak ko. Galit na galit ako pero pilit kong pinapakalma ang kalooban ko para hindi ko masira ang plano namin. Nang kumalma ay sinagot ko ang tawag. Baby, I miss you. Bungad niya. Napangisa ako nang marinig ang landi sa boss niya. Yes, babe. Sagot ko. Nilambingan ko rin ang boses ko kahit ang totoo ay gusto ko na siyang maulanan ng mura at kung pwede lang dukutin ko siya sa screen ng cellphone at sakalin hanggang sa mamatay. Sinimulan mo? Pas akong tatapos. Ipapakita ko sa iyo kung paano maging demonyo sa Third Miller. Nagtatagis ang mga bagang ko habang mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Nakapark kami ilang metro ang layo sa bar na palagi kong pinupuntahan at siyang bar din kung saan nagsayaw si Grace. Gusto makipagkita sa akin ni Nicole at ito ang nakitang pagkakataon ng pinsan ko sa Troy na simulan ang plano. Ang plano sana namin ni Grace ay ipagpapatuloy niya ang pagsasayaw habang ako ay hahanapin ang tao na kabantay palagi sa kanya habang nakatutok ang baril para magkaroon kami ng lead sa head ng sindikato. Paliwanag niya. Nasa box seat siya habang patuloy sa pagsasalita, kasabay ng paglalatag nito ng mga baril. Bakit ba strip dancing ang pinili niyang pasukin? Mas lalong nadagdagan ang galit ko dahil naalala kong muli kung paano mabuhayan ang mga tao sa bar na iyon kapag si Grace na ang sumasayaw. Kahit ako naman, aminado na malaking epekto sa akin kapag nakikita siyang halos wala nang saplot. Kahit nga siguro bakla ititagasan kapag nakita kong gaano siya ka-sexy. Pero napapamura na lang ako. Gusto ko ako lang makita noon kaya galit na galit ako na makita nagsasayaw siya. Hindi na pumasok sa isip ko na parte iyon ng pagiging agent niya. Ang order sa kanya dati ay alamin lang kung sino ang dealer ng droga sa bar. At madali niya yung magagawa kung stripper siya dahil malilibot niya ang buong bar nang walang naghihinala. Pero dahil lumalala ang sitwasyon na ibinigay sa kanya ang buong kaso, which is kasama na ang pagtimbog sa pinakaulo ng sindikato. Seryosong sagot niya. Gaga ka sa babaeng yun. Sa dami ng trabaho pwedeng pasukin yun pampalaging hinahabol ni kamatayan. Maganda siya at matalino, kaya pwede siya maghanap ng mas magaan na trabaho. Isa pa, may resto din siya. Sana doon siya nag-focus.
Himuto ko. Kahit alam ko namang wala nang magbabago at wala akong karapatan na pigilan siya sa mga ginagawa niya. Patunay lang yun na may mga babaeng mas matapang kaysa sa mga lalaki. At patunay din yun na hindi lahat ng babae ay para lang sa mga magagaan trabaho. Natatawang sagot niya. Kapag asawa ko na ang gagang yun, hindi ko na siya papayagang maging agent. Ikukulong ko sa kwarto ko para hindi na makalabas. Napangisi ako sa isiping magiging asawa ko siya. Kapag natapos ang lahat ng ito, yun ang sunod kong gagawin. Makagaga naman to, pero kung iyakan kulang na lang magpakamatay. Kantsaw niya. I raised my middle finger. Kahit gaga yun, sobrang mahal ko yun. Romeo Insan, ang corny mo. Hindi ka naman dating ganyan. Ikaw nga itong halos isumpa ang kasal at ayaw na ayaw mo sa ideyang matatali ka sa isang babae. Ngumiwi pa siya. Romeo to. Huwag mo akong kausapin sa ganoong bagay ngayon dahil hindi mo pa ako naiintindihan. Tinawanan niya lang ako at iiling-iling na lumapit sa tabi ko. Sayang talaga dahil hindi pa man namin nasisimulan ng plano ay naunahan na sa Grace. Naniniwala na ako ngayon na kahinaan talaga ang magmahal. Dahil kung hindi naman ilab sa'yo yun, sana siya ngayon ang nagsasalaysay sa akin ng plano. May panghinayang sa boss niya at ramdam kong hindi niya rin gusto ang kinahantungan ng lahat. Hindi ako kumibo dahil sa pagkirot ng parte ng dibdib ko sa isiping ako nga ang kahinaan ng babaeng mahal ko. Kaya nang dahil din sa akin ay napahamak siya. But anyway, tapos na lahat ng iyon kaya huwag na natin pag-usapan. Kailangan natin mag-focus sa trabaho para hindi masayang ang sakripisyo ni partner. Pag-iiba niya ng usapan ng ilang sandali kaming pagitnaan ng katahimikan. Kumunot ang noo ko nang hawakan niya ang buhok ko at para niya ako sinasabunutan dahil sa pagkakadiin niya. What the? Relax, Insan. Dinidikit ko lang sa anit mo ang speaker na gagamitin para madinig ko ang magiging usapan niyo at matimbrehan mo agad ako kapag nasa kagipitan ka. Anya na seryoso sa ginagawa. Bakit sa buhok pa? Mas tago kapag nasa ulo mo dahil ang speaker chips na ito ay kulay itim din at hindi basta-basta matatanggal sa simpleng haplos lang. Tumango ako nang matapos niya yung mailagay. Tinapik niya ang balikat ko at nakangising tiningnan ako. Isa pa, bago ko makalimutan, kailangan huwag ka maging padalos-dalos. Alam kong gustong-gusto mo nang sakalin ng babaeng iyon pero dahil nasa kalagitnaan tayo ng plano, ay hindi mo dapat gawin iyon. Sumama ang tingin ko sa kanya dahil sa sinabi niya. Ang unang-unang gusto kong gawin sa mga oras na ito ay sakalin si Nicole hanggang sa mamatay siya. Hindi sapat ang buhay niya kapalit ng ginawa niya kay Grace. Kay Inday Diyos ako. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan lalo kapag mas malala ang maging epekto ng mga nangyari sa magiging pakikitungo sa akin ng babaeng mahal ko kapag nagising na siya. Anong saysay nito kung hindi ko naman pala mapapatay ang babaeng yun? Nagtitimping tanong ko. Huwag kang magmadali dahil darating tayo sa punto na iyon pero hindi pa ngayon. Kailangan dahan-dahan sa mga galaw pero sigurado ang kalalabasan. So huwag mong sasaktan ang target kahit na gusto mo. Kung ayaw mo ngayon pa lang ay mabulyaso na lahat. Hindi ako sang-ayon sa mga sinabi niya pero napilitan akong tumango. Dahil tulad ng sabi niya ay yun ang plano ni Grace na dapat i-pattern sa magiging plano ngayon. Ang pinagkaiba nga lang ay ako ang nasa posisyon na dapat ay siya. Alam kong hindi na bago sa'yo ang pagpapasensya, kaya hindi na mahirap gawin sa'yo ngayon. Remember? Ikaw ang Miller na pinakamahabang pasensya. Bakas ang pangangansyaw sa boss niya habang sinasabi ang huling mga kataga. Inaasar niya ako dahil alam niyang mahirapan akong pairalin ang pasensya ko ngayon. Walang pasensya kung ang pananakit sa babae mahal kong pinag-uusapan. Kaya ko maging mamamatay tao maiganti lang siya. Umiling siya. No, hindi ko gustuhin ni Grace na maging mamamatay tao ka. Ngayon, ang dapat mo lang gawin ay ilagay itong tracker sa kanya at itong chips sa balat niya mismo para hindi basta-basta matatanggal. Simula ngayon, kailangan nating ma-monitor lahat ng galaw at mga tao na kakausap niya, kung saan siya madalas pumunta at ang mga pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya. Salaysay niya habang inilalagay sa palad ko ang 2 square chips na maliit, na hindi ito madaling mapansin kung hindi tititigan ng mabuti. Napubuntong hininga ako bago tumango at akmang kukuha ako ng isa sa mga baril niya nang mabilis niya akong pigilan na ipinagtaka ko. Why? Hindi ka magdadala ng armas. Act normal. Hindi kanya pwedeng makapaan na may baril ka sa katawan mo. So, harap ka sa kanya ngayon bilang boyfriend, hindi bilang naghihigante. Kinuha niya sa kamay ko ang kalibre 45. Ilang ulit ako napamura bago tuluyan lumabas sa sakyan ko.
Masyado na malalim ang gabi kaya sigurado akong marami na rin tao sa loob ng bar. At sakto iyon para magmadali ang gagawin ko. Hindi na ako mag-aalala sa'yo dahil alam kong kaya mo na yun. Miller ka. Kaya alam kong kung ano ang kaya ko, ay kaya mo rin. Pahabol na tugon ni Troy. Tumango ako at nagsimulang humakbang patungo sa bar. Tanging navy blue shirt, jeans at rubber shoes ang suot ko. May usual attire kapag nasa labas ako ng trabaho at gusto kong mag-night out. Normal lang ang kilos ko pero ang totoo ay kumukulo ang dugo ko sa kalooban ko dahil sa sobrang galit. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit nasikmura akong gawing girlfriend ang babaeng iyon. Dahil sa pagnanais kong maitaboy si Grace sa sistema ko, ay niligawan ko siya at ginawang kasintahan. Kahit wala man lang siyang dating sa akin. Nasa huli talaga ang pagsisisi at sa huli din nalalaman ang resulta ng katangahan na nagawa ng isang tao. Good evening, sir. ID ho. Salubong sa akin ng bouncer. Dinukot ko sa bulsa ko ang VIP ID at ipinakita iyon sa kanya. Yun ang nagsisilbing entrance ticket para ipakitang regular customer ka ng bar at hindi na kailangang halongkatin ang pagkatao mo. Sapat na ang pagpapakita ng ID para agad na papasukin. Thank you, sir. Tugon ito at binigyan ako ng daan. Kung nasa ibang pagkakataon ay gumanti ako ng pasasalamat pero dahil wala ako sa mood na magpakabait ngayon ay nilagpasan ko lang ito. Nang tuluyan ako makapasok sa loob ay sinalubong ako ng malakas at maharot na musika. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ng mga tao dahil agad na hinanap ng mga mata ko ang taong pakay ko. Napangisa ako na makita itong mag-isa sa counter habang umiinom. Here, babe! Dinig kong tawag nito na makita ako at nakangiting kumaway sa akin. Pinigilan ko ang sarili na mapatiimbagang dahil sa pagdagsa ng galit sa puso ko nang makita siyang mukhang masaya. Masaya siya samantalang si Grace ay nasa panganib ang buhay. Naikuyom ko ang mga kamao ko at ilang ulit na kinumbinsa ang sarili na kumalma. Kapag hindi ako kumalma ay siguradong mapapatay ko siya ngayon mismo at hindi magandang ideya iyon. Ngumiti ako. Gusto kong pumatay pero dapat akong ngumiti para sa ikasasaya nito at sa ikasasakato para ng plano. Naglakad akong papalapit sa kanya. Mabilis niyang ipinulupot ang mga braso sa leeg ko nang ilang dipa na lang ang layo namin. Malandi siyang ngumiti at tumalik sa akin na palagi niyang ginagawa kapag nagkikita kami. Hindi ko siya itinulak at pinabayaan lang siya sa ginagawa. Mas lalong dumiin ang pagkakakuyom ko sa kamao ko sa isiping nakikipaghalikan ako sa babaeng dahilan kung bakit naghihirap ngayon ang Inday Diyos ako. Nakaramdam ako ng pandidiri para sa sarili ko. Pakiramdam ko nakakasala ko ng paulit-ulit sa kanya at pinagtataksilan ko siya pero kailangan ko magtiis. Sa oras na malaya na ako masaktan ng pisikal ang babaeng ito na hindi ikasasira ng plano, patawarin ako ng Diyos dahil baka ako mismong kumitil ng buhay niya gamit ang mga kamay ko. Babe, ungol ito at mukhang langoy sa alak dahil sa hininga nito. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para hawakan siya sa batok habang nasa palad ko ang chips na ibinigay ni Troy kanina. Sandali akong gumanti ng halik para hindi siya magduda. Mas lalo kong idiniin ang palad kong nasa batok niya dahilan para mapakapit siya sa akin. Ouch, babe! Ang sakit naman! Marting tugon niya nang hindi ko na malaya na napadiin ang pagkakahawa ko sa batok niya at kulang na lang ay sakalin ko siya. Ngumisi lang ako nang mapansin parang wala lang iyon sa kanya dahil nagawa pa nitong humagikhik na tila kinikiliti. Namiss mo talaga ako, no? May halong pang-aakit niyang tanong at inilagay ang mga palad sa dibdib ko. Dumadama iyon ng dahan-dahan doon na parabang nang-aakit. Nang-aakit? Hindi nga ako tinagasan kahit halos wala na itong itinagong balat ng katawan. Kung ang Inday Diyos ako ang gumagawa nito sa akin ngayon, baka nasa kama na kami ngayon. Kahit balot ang katawan ng babaeng iyon, nakakaakit pa rin ang ganda. Tumango lang ako at hindi ko na piniling magsalita at baka puro mura ang masabi ko sa kanya. Hindi ako pumapatol sa babae dahil sa paniniwala namin na ang pananakit sa mga babae ay gawain ng mga duwag at hindi tunay na lalaki. Pero sa oras na ito, mas gugustuhin ko pang tawagin akong duwag at hindi tunay na lalaki. May ganti ko lang ang Inday Diyos ako. Ano silbi ng pagiging matapat at tunay na lalaki kung ang babaeng mahal ko naman ay hindi ko kayang ipagtanggol? It's still useless. Want some drink? Tanong niya habang nakapulupot pa rin sa katawan ko ang kamay niya na parang sawa. Sure. Tugon ko. Kumindat siya sa akin bago humarap sa bartender. Ipinalibot ko ang tingin sa mga taong nasa mismong lugar na parang mga hayop na wala sa sarili. Nagsasayawan at halos mag-sex na sa mismong dance floor.
Salubong ang mga kilay ko nang mapatingin sa babaeng dumaan sa harapan ko at malanding ngumiti sa akin. Nagaw ng pansin ko ang kulay ng mga mata nito. Namumungay iyon at namumula. Muli akong napabaling sa counter at nahagip ng paningin ko ang pasimpleng paglagay ni Nicole ng kung ano sa inuming in-order niya para sa akin. Mabilis pa sa 4:00 ibinalik ko ang tingin sa mga tao at nagpapanggap na walang muwang sa mga nangyayari. "Babe, here's your whiskey." Tawag niya sa akin at doon lang ako lumingon sa kanya. Inabot ko ang baso ibinigay niya sa akin at nganitaan siya. Umupo ako sa stool at tumabi siya sa akin. Wala akong kibong nakamasid sa paligid habang siya ay humahaplos sa mga kamay sa hita ko. "Namiss kita. Alam mo ba yun?" Bulong niya sa akin. Ramdam ko ang hininga niya sa tenga ko. Ni hindi ako makaramdam ng konting init kahit katiting. Wala dahil mas lalong nadadagdagan ang puot ko nang may makita kong pasimpleng nag-aabutan ng sachet. Hindi ko man makita ng malapitan pero alam kong droga ang mga iyon. Kumpirmadong may illegal na gawaing nagaganap sa bar na ito. Sa tinagal-tagal na pagpunta ko dito, ngayon ko lang napansin may mali talaga. Ang galaw ng mga tao ay tila hindi nakilos na may mga matitinong pag-iisip. Noon kapag pumupunta kami magkakapatid dito ay hindi kami umaabot ng ganito kalalim ng gabi. Kaya siguro hindi namin nakikita ang ganito noon. "I miss you too." Labas sa ilong na sagot ko. Kung may namimiss man ako ng sobra ngayon ay ang kakulitan at kadaldalan ng Inday Diyos ako. Lagpas sa sanlinggo ko nang hindi naririnig ang matinis niyang boses na panay ang daldal. "Drum, I really miss her." "Really? So what do you think? My place? Or yours?" Nangaakit niyang kinagat ang pulang-pula niyang labi. Ngumisi ako bago sumagot. "Your place." Nakita ko ang pagpasok ni Troy sa bar at agad na dumako sa akin ang tingin niya. Itinuro niya ang relong nasa bisig at muli ring lumabas ng lugar. Ibig sabihin noon ay kailangan ko nang umalis. Nagawa ko ng madali ang trabaho ko kaya wala nang rason para magtagal ako dahil kapag ginawa ko iyon, baka humulagpos ang pagtitimping meron ako ngayon para hindi mabali ang liag ng kaharap ko. But maybe next time. For now, I think I need to go. May trabaho pa ako bukas. Tumayo na ako at inilapag sa counter ang whiskey na hindi ko tinangkang tikman. Akmang ko kontra pa siya sa sinabi ko nang mabilis ko na siyang tinalikuran at walang lingon na lumabas na lugar. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at maring ipinuna sa labi ko na sinayaran na labi ni Nicole. "I'm sorry, Inday Diyos ako. Hindi ako nagtataksil. Kailangan ko lang talagang gawin yun." Grace Personover Voice. Sa pag-ibig, hindi mo panghihinayangan ang mga bagay na isinakripisyo mo para sa taong mahal mo. Hindi mo iisipin na nasayang ang buhay mo lalo kung ginawa mo iyon para sa kaligtasan niya. Kahit sabihin ng iba na hindi siya karapat-dapat ng mga sakripisyo at pagmamahal mo. Mula sa masamang bangungot ay nagawa kong magising. Wala akong ideya kung ilang araw, linggo, buwan, o baka umabot na ng taon akong natutulog. Nagawa kong maigalaw ang mga kamay ko na akala ko hindi ko na kailanman magagawa. Nagawa kong igalaw ang mga paa ko na akala ko hindi ko na mararamdaman pang muli simula nang tamaan ako ng bala sa ulo. Naigalaw ko lahat ng parte ng katawan ko at ramdam ko na rin ang normal na tibok ng puso ko. Iisang bagay lang ang hindi ko nagawa, ang makakita ng liwanag. Hindi ko magawang idilat ang mga mata ko dahil may nakatakip doon. Nababalot ng dilim ang buong paligid ko dahilan para lukubin ako ng labis-labis na kaba. Ibinuka ko ang aking mga labi para sana magsalita pero hindi ko alam kung sino ang dapat kong tawagin. Wala akong ama na hihingan ko ng saklolo. Wala akong ina na aasahan kung tutulong sa akin para makakita ng liwanag. May kaibigan ako pero hindi ko alam kung nandito siya at lalong hindi ko alam kung nandito rin ang lalaking mahal na mahal ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang humikbi habang kinakapa ang ulo ko na may konting kirot. Hindi ko man makita ay ramdam kong may benda iyon. Nahihilo ako at parang hinihila pa rin ako ng antok pero pilit ko iyong nilalabanan. "Tulong!" Hirap na hirap iyong lumabas sa bibig ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. "Ma'am, gising na po kayo?" Dinig kong tugon ng isang boses ng babae at kahit hirap ay ginalaw ko ang ulo ko para tumango. Dinig na dinig ang hikbi ko sa kung saan lugar man ako. Siguro nasa ospital ako base sa amoy ng pinaghalong gamot. "My gosh, huwag po kayong gagalaw. Lalo na po ang ulo nyo. Tatawagin ko lang sa doc."
Bakas na bakas sa boses niya ang pagkataranta. Hindi ko na nagawang sumagot dahil sa pagsidhi ng kirot sa ulo ko. Gusto kong humingi ng saklolo pero nanghihina ako. Please. Pagmamakaawa ko kahit na walang nakakarinig sa akin. Gusto kong kumawala ang kirot sa ulo ko at tanggalin na nakabenda sa mga mata ko para makakita ng liwanag. Ilang sandali lang ay nakarinig ako ng mga yabag na nagtatakbuhan at siya naman pagbukas ng pinto. Mas lalo ako napaiyak. Hindi ako iyakin tao pero sa sakit na nararamdaman ko ngayon at sa takot na nasa loob ko ay hindi ko mapigilan. Grace, dinig ko ang pamilyar na boses ni Intoy ko. Biglang naalarma sa sistema ko. Pinilit ko maupo pero hindi ko nagawa dahil sa sakit. Gusto kong siguraduhin kung ayos lang ba siya at hindi siya sinaktan ng taong bumaril sa akin. Don't move. Nurse, hold her. Hindi mo pwedeng biglain ang katawan mo, lalo na ang ulo mo. Tugon na lalaki siguro ay doktor. May mga umalalay sa akin habang patuloy ako sa pag-inda ng ulo ko. Tanggalin niyo sakit. Tanging nasambit ko. Anong masakit? Can you tell me? Ani ng doktor. Masakit ang ulo ko. Nangangatal ang mga labi ko dahil hindi ko makayan tumutusok na hapdi sa sentido ko. Dok, masakit na ang ulo niya. Please, gawin niyo lahat para mawala ang sakit na nararamdaman niya, please. Dinig ko ang boses ni Intoy ko. Calm down, Mr. Miller. Hindi makakatulong sa kalagayan niya ang pagpapanik mo. Saway ng doktor. Paano ako kakalma kung nakikita siya na nagkakaganyan? Galit na sagot niya at naramdaman ko ang presensya niya sa gilid ng malambot na kama ang kinahihigan ko. Hinawakan niya ang kamay ko at mahigpit ako niyakap. Napahigbi ako at mariing napahawak sa ulo ko. Hindi napakalma ng yakap niya ang kirot na nandoon. Patuloy ako sa pag-iyak habang mahigpit na nakakapit sa damit niya sa bandang dibdib. Stop crying, please. Makakasama sa iyong pag-iyak. Hush, okay? I'm here. I'm here. Paulit-ulit niyang bulong. Nanginginig ang mga kamay ko na kinapa ang mukha niya at nakapakong lumuluha din siya. Masuyo iyong hinaplos. Gusto ko makita ang mukha mo. Gusto kitang makita, Intoy ko. Gusto kitang makita. Tugon ko. Gustong-gusto ko masalayan ang gwapo niyang mukha upang masigurong ayos lang siya, na hindi siya nasaktan at miss ko na siya. Yumakap ako na mahigpit sa kanya kahit na humahapdi na ang bagay na nakaturok sa mga daliri ko. Narinig ko ang hikbi niya lalo at naging tahimik ang buong paligid. Ramdam kong hindi lang kami ang tao dito. Marahil ay nandito rin sina Angela at ang magkakapatid. Huwag ka nang umiyak. Makikita mo rin ako pero hindi pa ngayon na may sugat ka pa. Kailangan mo muna magpagaling. Matatag ang boss niya pero dahil yakap ko siya, ay ramdam ko ang pagtaas baba ng balikat niya tanda na umiiyak. Pero bakit may takip ang mata ko? I want to see you. Humawalay ako sa kanya tinawakan ang bagay na nakatakip sa mga mata ko para tanggalin iyon. No, hindi mo pwedeng tanggalin ito. Pinigil niya ang kamay ko pero nagpumiglas ako at lalong lumuha. Di ba sa ulo naman ako tinamaan? Di ba hindi naman sa mata pero bakit may benda ang mga mata ko? Di ba dapat ulo lang? Sunod-sunod kong tanong habang nagpupumiglas pa rin sa hawak niya. Hindi ko alam kung para saan ang kakaibang kaba na meron ako pero ayokong pangalanan iyon dahil natatakot ako. Bakit may takip ang mata ko? Gayong pagkakalala ko ay sa ulo ko tinamaan ng bala. Hindi ko natandaan na tinamaan ng mga mata ko kaya alam kong wala akong sugat doon. Huwag mo saktan ng sarili mo. Please, tama na. Awat sa akin ni Intoy ko. Hinalikan niya ako sa ulo habang hawak-hawak ang mga kamay ko para pigilan sa pagtanggal ng nasa mga mata ko. Gusto kitang makita. Ayoko sa dilim, natatakot ako. Ani ko. Paos ang boses ko dahil na rin sa pinaghalong uhaw at pag-iyak. Makikita mo rin ako pero kailangan mo muna magpagaling. Alo niya. Umiling ako. Magaling na ako. I know pero kailangan mo muna obserbahan lalo't kagigising mo lang. Huwag mo. Hindi na niya natapos sa mga sasabihin niya na makawala isang kamay ko sa hawak niya at nagkaroon ako ng tsansa na tanggalin ang nasa mga mata ko. Mga singhap ang narinig ko habang ako idinilat ang mga mata. Nanigas ako nang wala akong makita maliban sa dilim. Muli kong ipinikit ang mga mata at muling dumilat. Umaasang may liwanag na sasalubong sa akin pero wala. Madilim.
Wala akong maaninag ni gatuldok na ilaw o puti pero wala. Napakurap-kurap ako at ilang ulit na nagpumilit na sumagap ng mga figura ng tao pero wala. Grace. Tawag sa akin, intoy ko at dinig ko ang panginginig ng boses niya. Nanlamig ang mga palad ko at natulala ng may mapagtanto. Dilim pa rin nakikita ko kahit nakadilat na ako at isa lang ibig sabihin nun. Mas lalong lumakas ang hikbi ko kasabay ng kakaibang pagsidihin ng sakit sa ulo ko. Wala na akong paningin. Para akong pinagkaitan ng hangin na hinihingahan dahil sa pagbuhos sa akin ng katotohanan. Naikuyom ko ang mga kamao ko habang patuloy sa pagkapa sa mga mata ko. Sa ulo ko tumama ang bahala at marami mga ugat sa katawan ng tao nakakonekta sa ulo. At kapag may napinsalang ugat doon ay maaari makaapekto sa pandinig, paningin at pag-iisip. At ang paningin ko ang naapektuhan dahil sa nangyari. Ibinuhos ko ang lahat ng luha na meron ako. Na hindi ko na nga nagawang indahin ang tila mga karayom na tumutusok sa ulo ko dahil sa katotohanan. Wala akong paningin. Wala man akong narinig na paliwanag ay sapat na sa akin ang kadiliman na nasa paligid ko para masabing bulag na ako.